Dalawang helicopter naman ng Philippine Air Force ang pinadala sa lugar na nasusunog upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Abot sa 1,000 litro ng tubig ang dala nitong mga bucket ng helicopter na ito. Pumunta ito sa bahagi ng Durungawan kung saan may napabayaan naman ng kandila na hininala nga po na naging sanhi ng sunog. Pahirapan ang operasyon sa lugar dahil sa lakas ng hangin. Mausok din kaya ma-low visibility para sa mga piloto doon. At sa puntong ito, makausap po natin sa linya ng telepono si Ma'am Salud Pangan ng Protected Area Superintendent ng Mount Banahaw at San Cristobal Protected Landscape. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon din po, Kuya Jiggy. Apo. At sa ngayon po, kumusta na po ang sitwasyon dito po sa mga nasusunog na lugar? Masasabi ko pong maayos na po ang sitwasyon natin sa Bundok Banahaw, San Cristobal, na kung saan base po sa assessment na ginawa namin kaninang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Wala na pong sunog o apoy na makikita po sa bahagi ng Bundok Banahaw. Yun nung usok o yung init sa lugar, hindi ho ba maaaring makapagdulot ulit ito, makapagpasiklab ng apoy considering na parang malakas din po yung hangin? Hindi na po ito makakapagdulot ng panibagong sunog o apoy. Sa kadahilanan pong ang nakita po namin kaninang sitwasyon, 90 degrees po siya, nasa inner crater po yung nangyaring sunog. Hindi na po ito makakaliban sa kabila, sa kaliwa man o sa kanan. Opo. Mabuti ho, hindi nakaabot doon sa mga komunidad. Ang latest report mga parang 3 kilometers away na lang dun sa pinakamalapit na barangay. Ano po? Yung pong sinasabing 3 kilometers away po sa komunidad, napakalayo pa po nun, Kuya Jiggy. Kasi ang ating pong mga komunidad sa Bundok Banahaw, San Cristobal, halos po ito ay nandito sa laylayan ng Bundok Banahaw. Yung tinatawag po nating buffer zone. Kaya po, yung pangamba po ng community na sila po ay maapektuhan ng sunog ay napakalayo po. Opo. Sa pag-aaral pong ginawa niyo itong mga nakaraan, most probably ano po yung mga klase ng mga puno o halaman na nadamay po dito sa sunog sa Mount Banahaw, considering na protected area nga po ito? Sa bahagi po ng Bundok Banahaw, yung pong naapektuhan na lugar, ito po yung tinatawag na bahagi na unang dungaw. Ang matatagpuan po natin dito ng mga halaman ay yung po mga tinatawag natin na mga kugon o po mga tanlak. Wala po sa bahaging ito ng mga punong kahoy na matataas sapagkat ito po ay napakataas na elevation. Sa bahagi po ng San Cristobal na nasunog po nung nakaraang araw, nung Lunes po hanggang Martes, yun po ang bahagi po ng protected area natin na may nasunog po siya ng mga tanim na mga Nara seedlings. Bahagi po yun ng National Greening Program po ng ating DNR. Yun po ang mga bahagi na nasunog na ang nasunog po talaga ay mga punong kahoy. Mga seedlings pa po naman po yun. Opo. Sa ngayon po, meron na po ba kayong estimate kung ilan talaga o gaano kalawak yung area ng sunog? Kasi may mga reports po na nasa 50 hectares. Ano po ang latest po dito? Sa bahagi po ng sunog na nangyari sa Bundok Banahaw, ang estimated area po namin na na-damage ay more or less po 15 hectares to 50 hectares po yun. Sa bahagi po ng San Cristobal ay 100 to 140 hectares po yung affected area. Opo. At sa pangyaring ito, paano pong paghigpit o mga measures yung gagawin po ng inyong ahensya para po hindi na po ito maulit? Yun po yung sabihin po natin strict implementation po ng moratorium at saka po yung mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na community, lalo-lalo na po sa barangay level. Yung mahigpit pong pagbabantay, lalo na po sa mga gusto pong umakyat sa bahagi po ng Bundok Banahaw, San Cristobal. Yung pong implementasyon na yon ay amin pong hinihiling na magkaroon po talaga ng, sabihin po natin mahigpit na pagbabantay po. Apo, tsaka lalo ngayon, no, papalapit na po yung Holy Week at karaniwan talagang may mga nag-a-attempt. Kung pinagbabawal man, may nagtatangka pa rin ho na talagang umakyat po dyan.
Opo. Alam po natin na talaga pong marami pong sumusubok na umakyat. Ngayon po talaga, andyan po yung tinatawag nating advokasya, yung information, education, communication, pagtatayo po ng mga billboards, signages. Isa po sa strategy yun, Kuya Jiggy, para po ma-inform again ang ating mga, sabihin po natin, mamumundok o yung mga gustong umakyat sa bundok Banahaw. Ano po? Aha. Meron ho kayong paalala bilang panguling salita sa mga kababayan natin na sana naman kung akit man sila wag na sila mag-iwan ng mga gantong klase mga bagay, lalo na yung kandila. Ano po yung paalala niyo sa kanila, ma'am? Ipinapaalala po natin sa lahat po ng gustong umakyat ngayon pong mahal na araw o Semana Santa. Mahigpit na pinagbabawal na po ang pagdadala po ng anumang bagay na makakasunog, katulad po ng posporo, lighter, kandila, yung po mga paninigarilyo. Yan po ay, kasi po nagiging cause po ng ating yung tinatawag pong pagpapabaya o negligence. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga insidente o sakunang katulad po ng mga ganitong bagay. Ano po? At saka po akin po yung pinapaalala sa lahat. Ano man po sana yung polisiya o regulasyon na pinatutupad po ng PAMBI sa pamamagitan po ng PASO, ay maunawaan po nilang lahat. Para naman po ito sa kapakinabangan din po nila. Kasi po, Kuya Jiggy, sa ngayon po ay implement ko po talaga ang pagpapile ng kaso. Sabihin po natin na dati po ako may malambot na puso. Ngayon po magiging pusong bato muna po tayo. Kasi po marami na po din ang naapektuhan sa mga ganitong sakuna o insidente. Ano po? Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ma'am Salud Pangan, Protected Air Superintendent for Mount Banahaw and San Cristobal Protected Landscape. Marami pong salamat.